China Coast Guard, binangga na rin ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa, kung saan sa videong ito na ini-upload ng digital newspaper ng China na The Paper ay makikita pa ang caption na nagsasabing sinedyang banggain ng Philippine Coast Guard vessel ang Coast Guard vessel ng China. Pero sa videong ito ay kitang-kita naman na ang China ang bumangga sa BRP Teresa Magbanwa. Ang BRP Teresa Magbanwa ay 4 na buwan nang nananatili sa Sabina Shoal upang magsilbing bantay ng Pilipinas para sa planong reklamasyon ng China sa mga bahurang sakop nito. At kung iisipin natin, sa 4 na buwang pananatili nito sa Sabina Shoal ay ngayon pa lamang ito binangga ng barko ng China, at iyan ay dahil nakatitiyak silang hindi papalag ang Pilipinas laban sa kanila matapos na ipahayag ng AFP chief na hindi pa nito kailangan ng tulong ng Amerika sa kabila ng sunod-sunod na pambabangga at pangwawater cannon ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Kaya't malinaw na ang nagiging aksyon ng pamunuan ng ating tanggulan ay nagkakaroon ng pagkukulang dahil sila mismo ang nagpapakampante sa mga Chino na hindi natin isasali ang US at lalong hindi tayo papalag sa mga ito. Kaya naman kahit pa ang pinakamalaki nating Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa ay binabangga-bangga na lang din ng China, at hindi malabong sa malapit na panahon ay hatakin na rin nila ang barkong ito gaya ng usap-usapan sa lupain ng mga Chino. Ang BRP Teresa Magbanwa ay may habang 96.6 meters habang ang China Coast Guard vessel 5205 naman na bumangga rito ay may habang 102 metro, at bukod pa sa maraming mas malalaking barko ang China gaya nito ay mayroon pa silang tinatawag na monster ship na mas malaki pa rito na may habang 165 metro. Kaya naman kung talagang nanaisin ng China na banggain ito, ay tiyak na hindi tatagal ng 4 na buwan ang BRP Teresa Magbanwa sa bahurang ito. Gayunpaman dahil nga malinaw sa China na kaisa natin ang US sa pagtatanggol ng ating teritoryo, ay malinaw na nag-aalangan din sila kung kaya't ngayon lang nila nagawang banggain ang barkong ito. Dahil malinaw na sa kanila na hindi makikialam ang mga Amerikano dahil sa pahayag ng AFP chief na hindi pa nito kailangan ng tulong ng mga Amerikano. Kaya't napakahalaga ng bawat pahayag at ginagawang hakbang ng tanggulan ng bansang ito. At base sa kanilang mga nakaraang galawan ay basang-basa na sila ngayon ng China na ang pamunuan ng tanggulan ng Pilipinas ay hindi gaganti sa pambabangga at pangwawater cannon nila at hindi isasama sa resupply mission ng Amerika. Ayon sa tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, ay iniangat ng BRP Teresa Magbanwa ang angkla nito noong alas 8 ng umaga, August 31, upang magpatrolya sa Skoda Shoal, at sa ganap na alas 12:07 ng tanghali, ang China Coast Guard Vessel 5205 ay nagsagawa umano ng mapanganib na maniobra na nagresulta sa direktang pagbangga nito sa port bow ng BRP Teresa Magbanwa. At pagkatapos umanong umikot ng China Coast Guard vessel, ay muli nitong binangga ang barko ng PCG na tumama naman sa starboard quarter, at pagkatapos nito ay muli umanong umikot ang China Coast Guard vessel at saka muling binangga ang PCG vessel sa port beam ng MRRV 9701. At pagkatapos noon ay muli na naman umanong binangga ang PCG vessel. Sa madaling salita ay 4 na beses binangga ng China Coast Guard vessel ang barko ng Pilipinas, at ang kaganapang ito ay ipinaabot na umano ng Coast Guard sa National Maritime Council at sa DFA upang pag-aralan ang mga gagawing mga hakbang ng Pilipinas para sa tagpong ito. Pero ang malaking katanungan ngayon dito ay may magagawa pa nga kaya ang Pilipinas kung paulit-ulit lang na diplomatic protest ang ginagawa nito at patuloy na nagmamalaki na hindi pa nila kailangan ng tulong ng mga Amerikano? Mababantayan pa nga kaya nila ang mga natitira nating teritoryo kung ang kanilang mga sarili ay hindi nila maipagtanggol laban sa agresyon ng mga Chino? Sa ginagawa kasing pahayag ni AFP Chief Romeo Bronner na hindi pa nito kailangan ng US sa mga misyon nito sa West Philippine Sea, ay para na rin nitong inalis ang pressure ng Pilipinas laban sa China dahil ang US lang halos ang nagsisilbing pressure para sa mga aksyon nila, kung kaya't sa kanilang bawat agresyon sa mga nakaraan ay tumitigil at nagpapalamig din sila.
Subalit ngayon na kinumpirma na naman ng Pilipinas na hindi natin isasama ang US laban sa kanila, ay malaya na naman silang makapanghaharas ng walang pinoproblema. Sa puntong ito kasi ay hindi na gaanong mahalaga ang mga diplomatikong protesta dahil sa dami na ng ating naipasa nito laban sa kanila na sinusuportahan pa ng mga ginawa nating transparensiya sa pagpapakita ng kagaspangan ng China, ay malinaw na panalo na tayo sa usaping pangdiplomasya. Subalit hindi ito nangangahulugang sapat na ito para matalo natin ang China dahil kailangan din nating dagdagan ng pressure laban sa kanila. At walang ibang makagagawa niyan sa China kundi ang Amerika. Kaya't huwag na sanang magyabang pa ang ating tanggulan na hindi natin kailangan ang Amerika. Gayong kitang-kita naman ng taong bayan na walang magandang patutunguhan ang mga nagiging desisyon ng matataas na opisyal ng ating tanggulan. At kung natatakot naman sila sa posibleng digmaan, ay tila wala talaga silang kakayahan na mamuno sa ating tanggulan dahil ang pagsama ng US sa misyon ng Pilipinas ay malabong mauuwi agad sa digmaan dahil ito ay malinaw na labanan lang ng kaisipan gamit ang mga estratehiyang hindi naman patungo sa isang digmaan. Dahil malinaw ang posisyon ng Pilipinas laban sa China na sa sandaling magsimula sa atin ang digmaan ng China, ay para na rin silang nakidigma sa US dahil sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa at sa mga panibagong pinagtibay na kasunduan ng Pilipinas sa Japan, Australia, Canada at marami pang bansa sa mundo, ay tiyak na malinaw para sa China na matutupok ang lahat ng pinaghirapan nila kung magsisimula sila ng digmaan laban sa Pilipinas. Kaya't ang US ay hindi nangangahulugang magpapalala sa tensyong ito dahil ang katotohanan base sa kasalukuyang geopolitika ng ating mundo ay wala pa ring kakayahan ng China na manalo sa isang digmaan kung ang mga Amerikano ay kanilang makakalaban.